Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Kuya Jason. For today's vlog nga pala ay iisa-isahin natin yung specs and features nitong bagong-bagong Honda Click Vario 160 or Click 160 pagdating sa Pilipinas. So ayun guys, ang unang bansa nga pala na nag-launch nito is bansang Indonesia, no? Sa Astra Honda Indonesia to be exact. So alam naman natin na nangunguna rin yung bansang Indonesia pagdating sa pagla-launch ng motor. So, pasensya na rin pala kayo sa previous video kung masyado ako nag-focus sa looks ni Vario 160 or nitong Click 160. Kasi nga wala pa akong idea ng mga specs and features nitong bagong Vario 160 or Click 160. Kaya hindi ako basta-basta nagbigay ng specs or features. Mahirap naman yung magbibigay ako ng maling info, baka lalo kayong magalit, no? So nanood muna ako ng YouTube at ng Facebook, etc. para mas makapagbigay tayo ng tamang info or legit na info. So ayun guys, bago tayo magsimula, sa mga naligaw po or bago sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating mga videos. So ayun guys, let's do this! So ayun guys, isa-isahin na natin yung specs at features nitong Honda Vario 160 or ng Click 160. Unahin na natin yung engine displacement niya, no? Sa engine displacement niya guys is 156.9cc, single cylinder. Ayan, with ESP+. So yung ESP+ ay Enhanced Smart Power Plus. So yung pagkakalam ko dyan guys is mabibigay niya yung maximum power ng motor natin at magiging mas tipid sa gasolina at the same time. So, ayun guys, more power, less fuel efficiency. So, ayun guys, correct me if I'm wrong. So, sa power naman guys, may 15.2 horsepower at 8,500 RPM. Sa torque naman guys, ay may 13.8 Newton meter at 7,000 RPM. Sa camshaft guys is HOHC, 4 valves na siya, no? Katulad nung sa PCX 160. Hindi lang natin sure kung magkaparehas ba talaga sila ng makina, no? Or ng engine. So 4 times stroke naman ay may 60 times 55.5. Dry weight niya guys, may dalawang variant kasi yan, CBS at ABS. Sa CBS, ang dry weight niya is 115 kilograms. Sa ABS naman ay 117 kilograms. Yan. Yung fuel capacity naman niya guys ay 5.5 liters. So kaparehas lang din ng mga previous na Honda Click like 125i at 150. Sa compression ratio niya ay 12.0 by 1. Proceed naman tayo dito sa seat height, 778 mm. Halos kaparehas lang din siya ng seat height ng previous version. So yung 5.5 height is medyo tingkayad pa rin dito kung naka all stock. Pero magagawa naman ng paraan yan eh. Ground clearance niya guys is 140 mm. Yung wheelbase niya guys is 1,277 mm. Yung front at rear na wheel niya is malaki yung pinagbago guys, no? Ito yung sukat guys sa front, 100 by 80, 14. Yung rear naman 120 by 70, 14. Mas malapad na nga ngayon guys, kaya asahan natin yung mas stable or yung stability ng motor. Parang katulad na rin nung sa Aerox. Sa lighting naman niya guys, full LED na rin. So yung cooling system niya, liquid cooled. So naka smart key na rin siya guys, no? Hindi lang natin sure kung parehas na may smart key yung CBS or yung ABS model. Pero sa ibang mga nagva-vlog, ang pagkakaalam ko is yung ABS model lang yung naka-smart key. Yung CBS ay hindi ko pa sure guys. So maghihintay na lang din ako ng update. Magre-research pa ako pagdating doon. So yung sa smart key guys is same lang din nung sa Click 150 na may anti-theft alarm system. Saka may answer back na rin siya. Yan, proceed tayo dito sa braking system. Yan, optional rin to. May ABS and CBS. Then sa shock niya, sa rear shock, mono shock lang siya guys, no? Ang dami nagsasabi bakit hindi pa ginawang dual shock. Hindi rin natin alam yung dahilan kung bakit hindi pa ginawang dual shock yung bagong Vario 160. So ayun guys, may charging port na rin pala siya, no? 5 volts 2.1A charger. Kagandahan nito, makakapag-charge na tayo ng phone sa motor natin. So doon yung nakalagay sa may glove box or yung doon sa console box kung tawagin. So yung panel gauge niya is full digital na rin. Tapos yung seat storage niya guys, 18 liters. Saka may idling stop system na rin siya at fuel injected na rin pala. Yung average fuel consumption naman niya is 46.9 km per liter, no? So goods na rin para sa 160cc na motor.
So yung frame type niya is underbone. Ang pagkakasabi dito, yung Vario 160 come with the application of ESAF frame technology. Yung ESAF is Enhanced Smart Architecture Frame. Yan, mukhang maganda rin, no? So, bakit ka nasabing maganda? Magandang pakinggan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, marketed siya sa Indonesia na may 2 variant guys, no? May Vario 160 na may CBS at yung isa naman ay ABS. Yung CBS guys is combi brake system. Yung ABS naman is anti-lock braking system. Alam naman natin na mas maganda pa rin yung may ABS kaysa sa CBS. Pero yung CBS is okay naman, no? Pero compare sa ABS, mas maganda pa rin kasi mape-prevent mo yung paglalak ng preno at lesser yung magiging aksidente kapag yung mga biglaang preno. So, ang price niya nga pala sa Indonesia guys is 25,800,000 rupiah. Pag kinonvert natin sa peso yon is 91,803. Pero hindi pa sure yun kung ganun talaga yung magiging presyo dito sa Pilipinas kasi nga sa Pilipinas alam naman natin na maraming VAT yung pinapatong, no? So, ang expected ng mga tao dyan is nasa 120 to 130k yan. So, hindi pa natin sure kung magkano talaga yung magiging price niyan. So, marami din nagtatanong kung kailan dadating sa Pilipinas o kailan magla-launch yung Pilipinas ng Honda Click 160. So, ayun guys, napanood ko yung isang vlogger. Ang estimated na pagdating ng Honda Click 160 dito sa Pilipinas ay within 6 or 8 months, no? So, by August or October, yung estimated na date na pagdating ni Honda Click 160 or pagla-launch ng Honda Click 160 dito sa Pilipinas, no? So, gaano ka-sure na lalabas nga ba or dadalhin nga ba yung Click 160 dito sa Pilipinas? So, alam naman natin, yung Click is one of the best sellers pagdating sa scooter, no? Sigurado ako na tatangkilikin rin ng mga tao, ng masa, yung bagong labas na Click 160 kasi sa tsura pa lang, sa specs pa lang is goods na at quality. Mantap, boss! Mantap means excellent. So yun guys, sana nagustuhan nyo yung video na to at kung may mali man akong nasabi ay please comment down below na lang para malaman ko rin kung saan ako nagkamali. So yun guys, dito ko na rin muna tatapusin yung video ko at sa mga naligaw po at napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video. So yun guys, see you in the next one. God bless, ride safe, rock, paper, peace.